pagdinig ng Development Budget Coordination Committee ang panukalang reforma sa pensyon ng mga uniform personnel. Sabi ni Finance Secretary Benjamin Diokno, hindi raw kasi sustainable ang kasalukuyang sistema. Ang kabuuan ng detalye ng balita alamin sa report ni Ritz Ablaso. Nilinaw ni Finance Secretary Benjamin E. Diokno sa public meeting ng Committee on Finance nitong Miyerkules ang pagreforma sa sistema ng pensyon sa mga uniform personnel. Inilabas ng Finance Chief ang pahayag habang isinasagawa ng House of Representatives Ad Hoc Committee ang unang pagdinig sa Military at Uniform Personnel Pension Reform Bill. Kaugnay nito ang tanong ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa naging babala ni Diokno ukol sa fiscal collapse sa naging briefing of Development Budget Coordination Committee para sa proposed 2024 National Expenditure Program. Natin ng executive and it also adopted by both houses of Congress. And as far as we're concerned, on track ho tayo. And it consists not only of the military pension reform but also some of the tax measures na kailangan nating ipasa. And of course, on the collection of revenues naman, we're okay. And of course, we're limiting the deficit po. I think for this year, we're limiting the deficit to 5.1% of the economy. And our target is that we will limit it to 3%. Babalik ho tayo dun sa 3% before the pandemic po. So, as I said, yun ho ang unang-una talagang ginawa natin. But to give confidence to the outside world that we are in control. Yung tawag ko doon, Fiscal Consolidation Program. Ayon kay Diokno, hindi sustainable ang kasalukuyang sistema dahil sa malaking liability nito na humigit kumulang 9 na trilyong piso na nakakaapekto sa Gross Domestic Product o GDP ng bansa. Kung hindi umano mababago ang kasalukuyang sistema ay mapapabigat nito ang budget sa hinaharap na magreresulta sa pagbagsak ng piskal. Samantala, hinimok naman ni Senator Bato de la Rosa ang mga economic managers ng administrasyon na siguraduhing kontrolado ang mataas na antas ng utang ng bansa. Para sa EuroTV News, Ritz Ablaso, sumasaludo sa bawat Pilipino.